And this is it, which is our Real Talk 10171 episode 71, Sunday 21st na. Okay, tignan natin kung ano yung last or message ni Universe for today. At this is a general reading. So kung gusto niyo magpa-private reading, message lang po kayo, no? Tignan natin dito kung paano ba or ano ba yung meron at kailangan. Okay, una. Isa lang pala, hindi una. Hi! Hi! Snake. Ay, lagot. There is a transformation that will happen sa buhay ninyo. So, ibig sabihin, may magbabago sa buhay nyo after this. Sorry, humihikab ako kasi kapos tayo sa tulog dahil sa mga readings and rituals kasi yung mga overseas ko, magkaiba yung time zone and I need to adjust, okay? Yung iba sa inyo, magtatanggal ng old skin o emotion, magta-transform. Yung iba gaganda, yung iba hindi. 'Di ba? Yung iba magbabago ang ihip ng hangin, yung iba naman magiging dahilan ng away, gulo, no? Yung iba magkakaroon ng magandang proseso sa buhay, yung iba naman magkakaroon ng clear at magandang pag-move on with pangarap and pag-asa. Ang hindi lang siguro maganda dito sa kaugalian ng ahas is kahit gaano siya kaganda sa kalabasan, anyo niya, no? Meron at meron siyang tinatagong lason. And ganun din yun sa tao. Kung nararamdaman mo na hindi rin kayo mag-click na dalawa, i-detach mo na yung sarili mo sa toxic na tao, pamilya, lugar, ganun. Maliban na lang kasi kung yung taong yun, kinulang, binarang, sinumpa at nagayuma. Kasi kapag dinaan sa mga ganun, siyempre tuliro yun. Yung iba bingi, yung iba walang pakialam, yung iba akala mo bato, yung iba akala mo parang wala ka nang makukuha or wala ka nang mahihita. Pero yung hindi mo alam, literally, hindi siya talaga nawala. Inagaw lang yung focus niya sa'yo para mapunta sa iba. Kasi, kaya nga yung sinasabi ko, di ba, kanina sa umpisa, yung love spell. Yung love spell kasi is para siyang gagawin mo yan para lumingon siya sa'yo. Gagawin mo yan para bumaling siya sa'yo. But, that is not permanent. Kasi, darating at darating yung panahon, mapupukaw yung damdamin niya sa katotohanan. Yun nga lang, sa ibang pagkakataon, bago pa niya ma-realize na mali pala yung taong pinakasalan niya, andoon na siya, nakulong na siya sa obligasyon bilang asawa, ina, may mga ganon. So, ando doon yung pagsisisi sa huli. So, kung nandyan ka ngayon sa sarili mo, bago ka makipagrelasyon, bago ka magpakasal, bumili ng bahay, or mag-umpisa ng negosyo, magpa-reading ka para alam mo kung nasa tamang landas ba, lalong-lalo na kung money-related. Iyan yung pinakamahalaga na dapat mong ipa-card read. And then, katulad ng mga suki ko, nagpa-card read yan bago matapos ang taon at bago mag-umpisa ang buwan. Ay, buwan at buwan yan, ha. Kasi yung iba, nagpapareading kung pupunta sila ng abroad, okay ba yung sitwasyon, okay ba kasama nila. Kasi minsan, magkakaroon ka ng mga invited friends, invited people, na yun yung magdadala ng pinakapangit na energy sa celebration na masisira ang aura at lahat-lahat. Ganun yun. So, sa buhay nyo, kailangan talagang ikonsulta yan. Kasi, magtataka ka bakit nagbago ugali niya, bakit nagbago yung pakikitungo niya, bakit biglang bumagsak yung katawan, bumagsak yung negosyo, bakit ang dalang ng income, ang dalang ng lahat-lahat. May mga dahilan yan. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na
tawag dito, mapanlamang. Hindi naman siya siguro mapanlamang. Hindi ko lang makuha yung exact na word. But kasi may mga tao na gusto nila lahat libre. Gusto nila lahat wala silang ini-exert na effort and money. Which is wrong and hindi ho yan tama. Kasi sa larangan ng card reading, sa larangan ng ritual at sa larangan ng panata, nakikibarter ka sa kalawakan, sa energy sa Diyos at sa universe. So, hindi siya matatawag na barter kung wala kang ipapalit. Katumbas ng gusto mo. So, kung gusto mong bumalik sa'yo yung taong iniwanan ka dahil sa kasalanan mo, dalawa ang magiging mangyayari dyan. Pabalikin mo siya at mag-alay ka din ng ritual para patawarin ka. Ganun yun. So, kaya nga nagbibigay ako ng advice. Para kasi sa iba, mabigat, masakit tanggapin yung advice ko. Pero kung iintindihin ninyo, diretso yun. Yun yung totoo. Kasi, maraming side yung buhay maraming aspeto. So, ibig sabihin nun, naghiwalay kayo, may dahilan. So, titignan mo ano yung dahilan ng away nyo, ay di ipaghiwalay nyo, di ba? And then, kapag yung iba sa inyo, ikaw yung dahilan mismo ng hiwalayan, ibig sabihin, may kasalanan ka. So, yung kasalanan mo, dapat mo rin i-barter, no? Para patawarin ka, and then, para matanggap ng kabila. So, hindi naman po pwede i-package deal mo yan. Bakit ba? Na package deal ba kayo ng pagkakataon? Di ba hindi? So, kailangan magkaiba yan. Kasi, yung dasal mo sa pag-ibig na balikan ka, iba. At saka yung dasal na para patawarin ka at matanggap kang muli, iba din yun. So, kung may gusto ka pang mangyari na magkaroon ka pa ng maraming pera, iba din yun. At kung gusto mo pang gumaling sa sakit mo, iba yun. Kung gusto mong ipatanggal lahat ng kamalasan, barang, sumpa, kulam at gayuma, magkaiba silang lahat. Basta ito lang gusto kong i-emphasize sa inyo. Magkaiba ang spell sa ritual. Okay? So, the spell is temporary. Ritual is permanent. Basta ginawa nyo ng tama at maayos at sinunod nyo yung advice ng gumagawa ng ritual. Lalong-lalo na sa katulad ko na may panata. Kasi, kapag sinabi ko na sa loob ng 3 linggo, ritual natin, tuparin mo yan. And then may discover akong mga leak na mga kasalanan. Kailangan mo pang pag-alayan yun hanggang sa malinis ang daan. At kapag ikaw ang kusang tumigil at hindi ka na nakipag-cooperate dyan, dahan-dahan yan babalik sa buhay mo minsan 10 beses kesa na-experience mo noon. So, kung ayaw mo na masira ulit yung relasyon nyo, pagsasama nyo, negosyo nyo, pera mo, you better finish the ritual. Huwag mong kalimutan, huwag mong iwasan, huwag mong takbuhan, huwag kang magbingi-bingihan. Dahil kahit saan ka mapunta, makikita ka, masusundan ka, kahit sa panaginip. Basta legit yung gumagawa. Ganun ang panata. Para siyang karma. Okay ka lang pag may kailangan ka, pero pag nakuha mo na yung kailangan mo, wala na. Tapos papalabasin mo, yung taga-ritual pa yung may kulang. Pero yung hindi alam ng iba, hindi mo tinapos ang barter ng dasal. So, di ba kapag humihiling ka sa simbahan, nagdadala ka ng fruits or whatever gift that you can offer to God during the Mass itself. Ganon ang ritual, ganon ang panata. You have to offer something and you have to cooperate. Kasi paano ka magkakaroon ng harvest if you don't wait for the exact time and if you don't plant it correctly. Di ba? Kasi may panahon pa na issue, minsan mabagyo, minsan El Nino. Yun ang dapat nyo i-consider. The ritual is just the life itself of the people who are asking help. Maraming salamat po. Please support. Okay?